Sa ating mga kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Bayan, mga kawani ng lokal at nasyonal na pamahalaan, sa iba't ibang sektor sa ating lipunan, at sa aking mga minamahal na kababayang Dingalenyo, magandang araw po sa inyong lahat. Ang bayan ng Dingalan ay tunay na pinagpala sa biyaya ng kalikasan, kabilang na nga ang Dagat Pasipiko at bundok ng Sierra Madre. Ngunit sa kabilang banda, ang biyayang ito ay maari ding maging daan ng peligro sa buhay ng bawat mamamayang Dingalenyo. Disaster Resilience, Secure, and Inclusive Community. Hindi na natin mabubura sa kasaysayan ang pinsalang dulot ng malalakas na unos, lalo't higit ang flash flood na kumitil ng maraming buhay sa ating bayan. Ngunit may magagawa pa tayo upang baguhin ang direksyon ng ating kasaysayan. Katuwang ang ating Municipal Disaster Risk Reduction Management Council sa pangunguna ng ating MDRRMO ay nagkaroon ng pag-a-update sa contingency plan ng bawat peligro na maaring maranasan sa ating bayan. Kabilang dito ang bagyo, lindol, tsunami at sunog. Kalinsabay nito ang pag-update ng ating Public Service Continuity Plan para sa pagpapatuloy ng serbisyo ng bawat kawani at opisyales ng pamahalaan sa panahon ng kalamidad na bahagi rin ng direktiba ng Pangulo at pinagtibay sa bisa ng Sangguniang Bayan Resolution No. 2025-1416. Hindi lamang dokumento ang ating ipinagpapatuloy na isaayos, kundi maging sa mga aktwal na pagsasanay, partikular ang basic life support at first aid training na may 717 individual ang nakibahagi na kinabibilangan ng barangay health workers, barangay tanod, barangay officials, kawani ng lokal na pamahalaan at civil society organization. Bahagi rin ng disaster preparedness ang Family Resilience Fair na unang beses na ginanap noong Hulyo 2025. Ito ay binubuo ng tatay, nanay at mga anak mula sa mga lugar na malapit sa tabing dagat, tabing ilog o dalisdis ng bundok. Layunin nito na mabigyan ng higit na kaalaman at kasanayan ang bawat miyembro ng pamilya hinggil sa tamang paghahanda at paglikas sa panahon ng peligro. Ang bawat paghahanda natin ay bahagi na ng mga unang hakbang para sa ating Disaster Risk Reduction Management Academy na naisabatas sa bisa ng Municipal Ordinance No. 273 na siyang higit na papanday sa kahandaan at kakayahan ng bawat pamilyang Dingalenyo sa pagharap sa bawat peligro. Sa aspeto naman ng kapakanang panlipunan, sa pangunguna ng ating Municipal Social Welfare and Development Office ay naisagawa ng matagumpay ang ating Basic Camp Coordination and Camp Management and Protection on Internally Displaced Persons upang higit na maging organisado at sistematiko ang pagtugon, pamamahala at pangangalaga sa ating mga evacuees sa panahon ng bagyo. Kaalinsabay nito, isinagawa rin ang unti-unting repair at rehabilitation ng mga evacuation centers sa ating bayan sa pangunguna ng ating MDRRMO at Municipal Engineering Office bilang pagsisiguro na ligtas at kumbinyente rin ang magiging kalagayan ng ating mga evacuees sakaling magkaroon ng bagyo. Bilang pagsusog dito, inilunsad rin ang Husay Barangay sa kategorya ng Best Evacuation Center na bahagi ng ating pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month para sa taong 2026. Hinihikayat din natin ang mga lokal na mambabatas na suportahan ang pagsasabatas ng mga pamantayan at proseso ng camp coordination at camp management
na magpapalakas ng koordinasyon sa iba't ibang ahensya at patuloy na paglalaan ng pondo para sa mga programa ng paghahanda, pagtugon at pagbangon mula sa mga kalamidad. Bilang tugon naman sa ilan nating mga kababayan na nawalan ng tirahan matapos ang Super Typhoon Uwan noong nakaraang taon, ay naglaan po ng lote ang lokal na pamahalaan para sa 22 pamilya sa Pag-asa Village na matatagpuan sa Barangay Paltik, na mapagtatayuan ng kanilang mga tirahan gamit ang pinansyal na tulong at mga materyales na kanilang natanggap. Gayon din ang pagpapalipat ng 20 pamilya sa mga bakanteng tirahan sa Bughaw Village at 6 na pamilya naman sa Juan Lambat. Dahil hindi sapat ang kapasidad ng lokal na pamahalaan para ipagkaloob ang tirahan sa bawat nasalanta, ay patuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan, gaya na lamang po ng Department of Human Settlements and Urban Development, na naipagkaloob sa ating lokal na pamahalaan ang 50 unit ng temporary shelter. Kami po ngayon ay nasa masinop na kami, nasa safety na kami. Dahil kami, pagka may kalamidad, kung saan-saan po kami tumatakbo. Ngayon po, nung sila mayor sa amin ng pabahay, isa po kami, beneficiary na nabigyan po ng pabahay po. Kaya nagpapasalamat po ako dahil nabigyan na po kami nila mayor ng safe ng bahay. Dahil na rin sa kooperasyon at partisipasyon ng iba't ibang opisina, ahensya, sektor at mga mamamayang Dingalenyo sa paghahanda at pagtugon sa mga peligro at kalamidad, ay muling ginawaran ng pagkilala ang ating lokal na pamahalaan, ang Gawad Kalasag Award, sa pangunguna ng ating Municipal Disaster Risk Reduction Management Office noong ika-4 ng Disyembre taong 2025. Isang prestihiyosong pagkilala hinggil sa kahandaan at pagtugon sa mga kalamidad. Ang pagwawagi ng ating bayan bilang kampyon sa Rescue Olympics 2025 ay isa pa rin sa mga naging accomplishments sa kategorya ng municipal at barangay. Indikasyon ng pagkakaroon ng malalim na pagpapahalaga hinggil sa mga paghahanda, bunga na rin ng mga karanasan sa bawat peligro ng ating bayan. Kapit-bisig tayong lahat, kamayanihan ang ating lakas. Sa gitna ng unos, tayo'y isa. Paibig niyang tigiyos, gabay ng bawat isa. Tindig-tinggalan, tapang sa gitna ng unos, inspirasyon sa bawat kababayan, nagkakaisa sa bawat hamon, determinasyon, pagbangon sa bagong simulain ang kalikasan. Mahalin at ating pagkaingatan, gabay ng pag-asa, sa dilim ay may liwanag. Tayo'y sama-sama. Dahil namako na ang pagiging listo at handa ang siyang ating magiging sanggalang sa lahat ng uri ng panganib at banta sa buhay ng bawat Dingalenyo at maging sa ating bayan. Ang bawat peligro ay implikasyon din ng kalagayang pangkapaligiran, kung ito ay nabibigyang halaga at napangangalagaan. Sa pamamagitan ng ating Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, ay naisagawa ang tree planting activities ng 15 beses sa ating bayan mula taong 2025, na may kabuang 25,548 seedlings na kinabibilangan ng Nara, Kawayan, Molave, Banaba, pine trees, at iba pang fruit-bearing trees. Dahil din sa mga pag-uulat na nakararating sa barangay,
at sa tanggapan ng Menro hinggil sa diwastong pagsisinop ng basura at partisipasyon ng komunidad sa paglilinis, ay ganap ng naisabatas ang Linis Dingalan, kabilang na ang Executive Order No. 444 o Banning of Single-Use Plastic at Executive Order No. 454 para sa Basura Mo, Iuwi Mo program sa ilalim ng Municipal Ordinance No. 287. Isinusulong din ng ating Municipal Agricultural and Biosystem Engineer ang proposal para sa Septage, Sewerage and Management Ordinance na sa kasalukuyan ay nasa proseso na ng sangguniang bayan. Hinihikayat din ang komunidad na makibahagi sa Ecosavers Program na pinasimulan na sa mga paaralan, partikular sa Horseshoe Elementary School bilang pilot school. Sa larangan ng pagsisiguro ng kaligtasan, katuwang po natin ang iba't ibang ahensya sa pangunguna ng Dingalan Philippine National Police. Batay sa datos, ilan sa mga kaso na kinakaharap ng ating mga kapulisan ay may kaugnayan sa iligal na droga at sexual na pang-aabuso. Sa kabila nito, muling ginawaran ang ating bayan ng drug-cleared municipality na nangangahulugan na sa kabila ng pagkakaroon ng mga insidente ng pagkakasangkot sa iligal na droga, ay aktibo at desidido ang ating kapulisan at ang lokal na pamahalaan na ito ay masawata sa pamamagitan ng operasyon kontra droga. Dahil sa sunod-sunod na mga insidente na kinasasangkutan ng mga estudyante sa paaralan, mas pinaigting din ang police visibility sa labas ng ilang malalaking paaralan, katuwang ang ating mga barangay tanod at traffic management group. Sa tulong naman ng Dingalan Bureau of Fire Protection, ay natugunan ang 7 insidente ng sunog mula buwan ng Agosto 2025. Subalit isa sa hamon ng dagliang pagtugon ay ang distansya ng ating Dingalan BFP sa timog na bahagi ng ating bayan at ang kakulangan ng iba pang kagamitang makatutulong sa mabilis na pag-apula ng sunog. Kaya naman bahagi ng ating annual investment plan ang pagbili ng karagdagang kagamitan gaya ng fire truck at ang pinapangarap nating substation sa timog na bahagi ng ating bayan. Sa pagsisiguro ng kaligtasan sa karagatan, ay kaagapay natin ang Philippine Coast Guard at Municipal Agriculture Office sa mahigpit na pagpapatupad ng manifesto ng bawat lalaot na bangka upang maitala ang pangalan at bilang ng mga mangingisda na lumalaot sa karagatan. Bunga na rin ng insidente ng pagtaob ng mga bangka na inabutan ng sama ng panahon noong nakaraang taon. Gayun din ang pagkawala ng 2 mangingisda ngayong taon matapos itong lumaot. Sa larangan naman ng turismo at kabuhayan, ay naging hamon ang pagpapanatili ng maayos at ligtas na mga turista sa paliligo sa karagatan dahil na rin sa mga insidente ng pagkalunod. Ayon sa datos ng ating MDRRMO, ay nasa 4 ang bilang ng nalunod at namatay mula Hulyo 2025 hanggang Hunyo 2026. Kaya naman sa pagtutulong-tulong ng MDRRMO, Philippine Coast Guard at Philippine Life Saving Society ay nagkaroon ng mga pagsasanay hinggil sa basic life support at lifeguard training para sa mga resort sa ating bayan na umabot sa 105 individual na sumailalim sa pagsasanay at nabigyan ng sertipiko. Sinundan din ito ng isang dialogo noong 15 ng Hunyo taong kasalukuyan kung saan binigyang diin ang pagpapatupad ng MDRRMO at mga resort owners ng mga polisiya gaya ng pagkakaroon ng mga warning signs, trained lifeguards at iba pang safety protocols upang masiguro ang kaligtasan ng mga turista at maging ng mga mamamayang Dingalenyo. Kasama rin sa tinalakay ang kalagayan ng elektrisidad at tubig sa ating bayan
dahil sa kawalan ng kasiguruhan ng kaayusan ng operasyon ng mga negosyo sa ating bayan. Bahagi rin ng programa ng Municipal Tourism Office, katuwang ang Municipal Health Office, na masigurong drug-cleared ang ating mga bangkero at tour guides sa pamamagitan ng drug testing, kung saan 145 ang dumaan sa proseso kabilang ang mga security at drivers sa ating lokal na pamahalaan. Sa nasabing bilang ay may isang nagpositibo at dumaan na sa proseso ng konsultasyon at rehabilitasyon. Dahil dama namin mula sa sektor ng lisensyadong lifeguard sa pamamahala ng ating punong bayan na Aurora Guzman Taay sa pamagitan ng kanyang paglilingkod, kami po ay nagpapasalamat dahil bilang isang lifeguard, kanya pamumuno, nagkaroon kami ng organization para maging updated lahat hanggang sa south, hanggang sa dito. Dahil dama ko na ang pagkakaroon ng ligtas na pamayanan ay lakas ng bawat mamamayan na may aktibong pakikilahok sa mga programa ng ating bayan. Samantala, isa sa mga legasiya ng nakaraang administrasyon ang pagpapahalaga sa edukasyon na atin naman pong ipinagpapatuloy. Katuwang ang ating Municipal Social Welfare and Development at sa tulong din ng aking kabiyak at mga kaibigan, ay nakapagbahagi tayo ng school bags at school supplies sa 1,000 daycare pupils, 4,233 mag-aaral sa elementarya, 3,065 na mag-aaral sa sekundarya at 503 sa kolehiyo na may kabuuang bilang na 8,801. Isa rin sa mga accomplishments ay ang pagsasagawa ng Memorandum of Agreement para sa assessment ng mga bata at ang aktwal na assessment sa daycare at mga posibleng may special na pangangailangan upang masuri at magkaroon ng mas maagang intervention. Ito ay bilang paghahanda sa pagkakaroon ng Center for Special Needs. Ito ay sa pakikipagtulungan ng ating Municipal Budget Office at Municipal Social Welfare and Development. Bilang tugon din sa Summer Aral Program, naisagawa ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng lokal na pamahalaan at Department of Education kasama ang ating Municipal Budget Office na natugunan katuwang ang ating TESDA Accredited Alternative Learning System. Isa sa mga tinutukan din natin ang edukasyon para sa kolehiyo. Ang Dingalan Community College, na kauna-unahang kolehiyo sa lalawigan ng Aurora na pinapalakad ng lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan ay patuloy na yumayabong sa bilang ng mga guro, kawani at mga mag-aaral. Ngayong taong pampaaralan ay umabot na sa 436 ang mga mag-aaral na libreng nakakapag-aral sa kolehiyo at 32 naman ang bumubuo sa pamunuan, mga guro at mga kawani ng paaralan. Nagkaroon din po tayo ng Special Program for Employment of Students o SPES para naman sa 71 kabataang benepisyaryo na karamihan ay kolehiyo na nag-aaral sa labas ng ating bayan at may karagdagan pang 50 mula sa ating pamahalaang panlalawigan, kung saan ang 60 bahagdan na kanilang tinanggap ay mula sa lokal na pamahalaan at 40 bahagdan ay mula naman sa Department of Labor and Employment na may kabuuang halaga na 10,948 at 6 na sentimo. Nais ko pong simulan ang aking mensahe sa pagbabahagi po ng kwento ng isang estudyante sa Dingalan Community College na noon pa man po ay nangarap ng makatungtong at makapasok sa isang mataas na universidad. Ngunit po sa taas po ng matrikula ay hindi niya po nagawang kunin ng pagkakataon po na iyon. Ang akala niya po ay doon na po matatapos ang kanyang pag-aaral. Naisip niya po na magtrabaho na lamang at tumulong sa kanyang magulang. Ngunit nang maitayo po ang Dingalan Community College, mas tipid at mas abot kaya at hindi na po siya nagdalawang isip at agad po siyang nag-enroll. At sa awa po ng Diyos
Siya na po ay isang second year college student at ang estudyante po na yon ay ako po. Kaya naman po mula sa kaibuturan ng aming puso, lubos po ang aming pasasalamat sa ating mahal na mayor at sa lahat po ng tao na naging bahagi po ng pagtatatag ng aming paaralan, ang Dingalan Community College. Hindi lamang po paaralan ang inyong naitayo, kundi nagtayo din po kayo ng bagong pag-asa, bagong pagkakataon at binuhay niyo pong muli ang pangarap ng maraming kabataan, katulad ko po, katulad po namin. Dahil dama ko na ang edukasyon ang pinakamahalagang kalasag ng bawat bata at kabataang Dingalenyo para sa mas maunlad at may disiplinang Dingalan ngayon at sa hinaharap. Dahil dama namin mula sa sektor ng senior citizen, ang pamamahala ng ating punong bayan, Aurora Guzman Taay, ay sisimulan ko po sa isang maikling kwento na magmula sa inilunsad na proyekto ng ating pamahalaan ay ang tinatawag na L3, Lingap para kay Lolo at Lola. Magmula din po yan sa ating PA Sherwin Taay at sa kasalukuyan po ang ating minamahal na mayor. Ano po? Ang ganda ng proyekto ng senior citizen ngayon. Now, ang isa pa pong maganda rito, if ever po na nag-birthday po isang senior citizen, meron po kaming birthday gift na ibinibigay magmula po sa ating mayor. Ang sarap ng pagmamahal. Yan po ay damang-dama namin mula sa sektor ng senior citizen na wala na po kaming masasabi. Kaya, sabi ko nga po, Mayor Aurora Guzman Taay, habang nandito po kami bilang pamunuan ng senior citizen, ang pagkalinga nyo po, papalitan naman po namin, ibibigay po namin ang pagmamahal din po namin sa inyo. Bilang mga lolo at lola, sabi nga, mas matanda kami, bilang kayo po ang ina namin, mas nakababata sa amin. Pero, pakatandaan nyo po, habang nabubuhay po kami, tatanawin po namin ang utang na loob ang pagmamahal niyo po sa amin bilang mga lolo at lola ng bayan ng Dingalan. Dahil dama ko na ang pagmamalasakit sa ating mga lolo at lola ay isang tanda ng paggalang at pagkilala na sila ay bahagi kung paano hinubog ang henerasyon ng Dingalan ngayon. Bilang bahagi ng inklusibong komunidad, hindi po natin nalilimutan ang pagtugon sa ating mga kababayang may espesyal na pangangailangan. Dahil dito, sa pamamagitan ng Persons with Disability Affairs Office, ay nakapagbahagi ng assistive devices tulad ng wheelchairs at walkers sa 25 nating kababayang may kapansanan. Nakapagbahagi din po ang ating lokal na pamahalaan ng financial assistance sa 620 persons with special needs. Aktibo rin silang nakikiisa sa pagbuo ng kanilang organisasyon sa bawat barangay. Pakikilahok sa mga advokasya bilang bahagi ng ating komunidad at partisipasyon sa mga programa ng pamahalaan. Dahil sa pagsisigasig ng ating lokal na pamahalaan sa mga ganitong programa, naparangalan ang ating PIDAW bilang first placer most functional PIDAW sa lalawigan ng Aurora at makakatanggap sa kauna-unahang pagkakataon ng Apolinario Mabini Award, isang national award-giving body na ibinibigay sa mga outstanding local government units para sa kanilang hindi matatawarang mga programa at aktibidad para sa mga individual na may special na pangangailangan. Dahil dama namin mula sa sektor ng PWD ang pamamahala ng ating punong bayan, Aurora Guzman Taay, pamamagitan ng pagbibigay pinansyal at kagamitan sa aming PWD. Kung kaya't lubos po kaming nagpapasalamat na hindi kami nakakalimutan pagkalooban ng tulong. Maraming salamat po, Mayor Aurora Taay. Dahil dama ko na ang patuloy na pagtataguyod sa ating mga vulnerableng sektor mula sa persons with special needs
ay may komunidad na kumakalinga at ipinaparamdam na hindi sila nag-iisa. Samantala, sa pangunguna ng ating Municipal Youth and Development Office, ay naisagawa ang kauna-unahang pagbubuklod sa Araw ng Kabataan na dinaluhan ng 500 na mga kabataang Dingalenyo na nagpakita ng talento at pagiging malikhain sa mga kasuotan sa pamamagitan ng First Youth Pride Month celebration. Kaalinsabay rin ito ang pagsasagawa ng iba't ibang advokasya, gaya ng mental health awareness at HIV orientation sa pamamagitan ng ating Municipal Health Office. Nagbigay rin ng pagkilala ang ating lokal na pamahalaan sa 60 na mga natatanging anak ng Dingalan o mga board passers sa iba't ibang examinations. Sa kauna-unahan ding pagkakataon ay nagparangal tayo sa 15 outstanding leaders para sa kamanganakan ni Dingalan o kabataan ng Dingalan mula sa iba't ibang sektor ng kabataan na nagpakita ng kahusayan bilang leader. Sa kasalukuyan, ang pagsasabatas ng pagdiriwang ng kamanganakan ni Dingalan ay nasa ikalawang pagbasa na at inaasahang magiging ganap na batas bago matapos ang taong 2026. Sa larangan naman ng palakasan ay lumahok din ang ating bayan sa ginanap na Aurora Athletic Provincial Association, kung saan mas naihambing natin ang pagbabago ng sistema mula sa point system na naging gold system. Kaya naman hinahamon din tayo upang palakasin ang iba pang sports na makatutugon sa naging pagbabago. Sa pagdiriwang naman ng Araw ng Aurora ay muli tayong sumali sa mga patimpalak sa iba't ibang larangan. Ilan sa mga ito ay ang street dance competition na nagwagi ng ikalawang pwesto, float competition kung saan nakuha ang ikalawang pwesto, ang pagiging kinatawan ng ating Dingalan Community College sa cultural presentation na nakakuha ng Best in Music Award, at ang pinakatampok ay ang pagsali muli sa Binibining Aurora kung saan nakakuha ng Best in Talent ang ating naging kalahok. Ang bawat partisipasyon ay sumailalim sa paggabay ng mga kawani ng ating lokal na pamahalaan. Dahil daman namin mula sa sektor ng kabataan, ang pamamahala ng ating punong bayan, Mayor Aurora Guzman Taay, sa pamamagitan ng mga programang talagang nagbigay tugon sa mga pangangailangan namin bilang mga kabataan. Isa dito ay ang kite flying activity na pinangunahan ng mga kabataan dito sa Dingalan. At isa pa rito ay ang pagbibigay ng mga school supplies sa mga estudyante sa elementarya at sa pang-sekundaryang eskwelahan. Dahil damako at naniniwala na ang mga kabataang nagbubuklod sa mithiing mapagpakumbaba at may mahusay na paglilingkod sa bayan ang tunay na pag-asa ng Dingalan.